taimtim na panalangin, nagsusumidhing damdamin. Lahat ay may hinihiling, umaasang masagot ang kani-kanilang dalangin. Ito ang mga karaniwang nagaganap sa loob ng simbahan. Ang iba'y taus-pusong nagmamakaawa, ang iba na may tinutupad ang kanilang mga pangako sa poong kanilang dinadakila. Panata ay medyo mas mahigpit na relasyon kasi sa panata pag gumagawa ka na ng promise na panata na gagawin ko itong particular activity. A panata is simply a sacred vow, parang a promise to a divine or a divinely inspired entity that you will perform certain actions, for example, in exchange for a wish or as a form of thanksgiving for a wish previously granted. Kaya kahit hindi araw ng linggo, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan, lalo na sa Baclaran, San Miguel at Quiapo. Maingay at maraming tao. Ito ang Baclaran, lungsod sa Parañaque na sa kabila ng pagiging abalang lugar ay matatagpuan ng isang dambana na dinarayo ng mga pusong nahihirapan at nanghihingi ng tulong. Ito ay ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help. Ang Mother of Perpetual Help ay kumakatawan sa isang papel ni Maria na nagbibigay ng tulong sa mga tao. The Perpetual Help is really Jesus. He is the mother of the one who gives the perpetual help, so that she only mediates between us and the perpetual help. Isa sa pinakakilalang pamamanata sa bansa, lalo na tuwing araw ng Miyerkules, ay ang mahal na ina ng laging saklolo. Maraming mga teorya kung paano siya naging popular. Unang-una, siyempre yung tulong ng mahal na ina. Lagi kasing mga testimonies yung mga tao rito. Gumagawa sila ng sulat ng kanilang experiences, petitions. People keep coming, not only because probably na natatanggap nila yung kanilang pangangailangan, but people keep coming because they have found a refuge to be by themselves in a sacred space. Sa isang jungle, kailangan mo ng sacred space. And that's the role of a shrine. Isa sa mga nakahanap ng kalinga sa pangmamanata sa mahal na ina ng laging saklolo ay si Janet Frias. Lagi ako nagsisimba. Naging payapa, yung wala kang iniisip, kaya mo lahat, tsaka happy ka, pupunta ka ng Baclaran, kahit mag-isa ka lang. Actually, hindi kami magkasundo ng mami ko ever since. Ako yung taong hindi nakakapagsalita sa parents ko, sa mga kamag-anak ko. Pero sa kanya masasabi mo kasi yung problema mo, yung hinanaing mo. Para sa akin, siya yung ina na mapagkakatiwalaan talaga. Ina na laging nandyan, laging handang makinig sa'yo, at alam mo na hindi niya ilalabas kung ano yung mga problema ng bawat isa sa atin. Sasabihin niya lang yun sa Panginoon para tulungan tayo, tsaka ipagpipray niya tayo. Isa nga sa hinaing na ipinagdarasal ni Janet sa mahal na ina ay ang kanyang apo na may sakit sa bato. Ilaalala mo lagi nasa ospital, pero pagka nandun ka na sa kanya, tatanggalin niya lahat yung problema, yung bigat ng loob mo. Yun, aalisin niya talaga lahat yun, hindi ka na mag-worry. Nakikita ko na bibigyan ka na niya ng, pag pinagpipray niya yung mga sama ng loob ko, yung sakit ng loob ko. Actually, yun na lang naman si Essie. Maging normal lang uli. Sa kabila ng pagsubok, patuloy pa rin siyang nagpapasalamat at naniniwalang hindi siya pinababayaan ng mahal na ina ng laging saklolo. Thankful ako kasi sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Pangit man o maganda, eto nakatayo pa rin ako, wala akong sakit. Yung mga dumating sa buhay mo, hindi mo tinitingnan dapat yung mga pangit, yung mga magaganda. Wala na sigurong problema pang titibag pa sa sa devotion ko sa kanila. Tahimik at malayong malayo sa mga ingay. Ito ang National Shrine of St. Jude Thaddeus sa JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Bilang patron ng mga imposibleng kaso, napaka-imposible rin kung papaano natutupad ang mga kahilingan ng mga namamanata rito.
Si Saint Jude ay kilala as patron saint of impossible cases. Na yung talagang mahirap na mga petition o kahilingan natin sa Panginoon, diyan dinadala kay Saint Jude. Kaya marami dito yung mga hahanap ng asawa, yung mga sa exam at kung anumang healing. Bilang patron ng mga imposibleng kaso, napaka-imposible rin kung papaano natutupad ang mga kahilingan ng mga namamanata rito. The mere fact na nagbabalikan kay Saint Jude, meaning nakakaroon ng pananampalataya at marahil kasagutan. At kung di man kasagutan, marahil kapalagayang loob na darating din ang araw. Pag yung mga natanggap nila yung hinihingi nila, baliklat, nagpapasalamat yan. Isa sa mga nagpapatunay na tinulungan di umano ni St. Jude ay si Mary Jane Bautista, 29 na taon nang namamanata sa nasabing santo. Nakikita yung mga tao talaga, yung mga nagtitake ng board exam, umiiyak, tinataas lahat yung envelope, pencil, everything. Lumuluhod pa talaga sa altar. Ganun pala talaga siya ka-miracle. Every Thursday talaga. For me, St. Jude is the best talaga. Miracle siya sa buhay ko. At my age, nakagraduate talaga ako. Magna-19 pa lang ako noon. Medtech. 4 years yun. Alam mo ba, na-straight ko talaga yun. Unbelievable talaga. Walang hanggan ang kanyang pagpapasalamat dahil sa tulong ng santo sa kanyang buhay, lalo na sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ngunit, mayroon pa ring mga bagay na hindi maiiwasan. Ang frustrate ko lang, yung boyfriend ko. Hopeless talaga ako. Para mabuhay lang ang boyfriend ko, makasama ko siya habang buhay. Pero happy rin ako kay St. Jude kasi pinatagal niya ng 5 years. Tinaningan kami ng doktor ng 2 years. Pero thanks to St. Jude, talagang 3 years more. Binigyan niya ng life, tsaka miracle ang boyfriend ko. Kaya, until now, talaga naniniwala talaga ako kay St. Jude. Sigaw ng mga nagtitinda. Ingay ng mga nag-uunahang sasakyan. Yan ang araw-araw na sitwasyon dito sa Quiapo, Maynila. Subalit sa pagsapit ng araw ng Biyernes, nababalot ang lugar na ito ng ingay ng mga namamanata na sabay-sabay umaawit at nagpupuri. Ito ang Minor Basilica of the Black Nazarene. Ang Poong Jesus Nazareno ay isa sa mga pangalan na itinatawag kay Jesucristo. Poong Nazareno dahil si Kristo nga ay lumaki sa bayan ng Nazareno, kaya nagkaroon ng pangalan na isinisigaw na Jesus na taga Nazaret. Pinaniniwalaang ang nasabing poon ay mapaghimala dahil sa mga patunay ng mga debotong namamanata rito. Bakit sila nagpupunta dito? Una, dahil may mga hiniling sila noon na pinagkaloob ng Nazareno. Yung iba man, ang mga may sakit, humawak sa imahe ng Nazareno, gumaling, kaya yun ang naging panata na nila. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Ang imahe ng Nazareno ay mukha ng pagbangon, mukha ng pag-asa. Sa imahen ay nagkakaroon ng ginhawa, nagkakaroon muli ng buhay at sigla ang kanilang buhay. Sa kabila ng hirap, siksikan, pawis at pagod, patuloy pa rin ang pamamanata at pagsasakripisyo ni Earl Villanueva, isang deboto na 22 taon nang namamanata sa poon. Akong mamanata sa Nazareno o sumama sa prosesyon niya 1996 ng Biyernes Santo. Kasi mga 16 years old pa lang ako noon. So, nung mga una, sumasama lang ako sa likuran ng andas. Hanggang sa nang tumagal-tagal, sumasalang minsan sa lubid, minsan naman, nasa likod lang ng andas para sumalya o yung tumulak dun sa andas ng poong. Lalong umigting ang pananampalataya ni Earl sa Poong Nazareno nang isa-isa na nitong tinupad ang kanyang mga kahilingan. Pagka dati nag-a-apply ako, talagang pinapanalangin ko sana matanggap ko sa trabaho. At yun nga, naano naman niya ako. Pag nag-a-apply ako at nagdarasal ako sa mahal na ko, natatanggap naman ako sa trabaho. And
Siyempre, pagkakaroon din ng girlfriend. Yung pinanalangin kong girlfriend, until now, siya pa rin ang girlfriend ko. Isa rin sa mga nagpapasalamat sa Poong Nazareno ay si Ginang Linkang sa pamamagitan ng pagbabahagi niya sa mga nangangailangan ng mga biyayang kanyang natanggap mula rito. Rin kasi kami ng Quiapo. Tapos ito yung way of our feeding advocacy namin every year. We are here to give, to share. Yung mga blessings, binibless din namin sa kanila. After all, may nakukuha naman tayo kay God. Ang panata sa mahal na Poong Nazareno ay naging isang matibay na pundasyon ng pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Hindi lamang tuwing Biyernes, kundi maging sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mga panatang nakaapekto sa ating pananampalataya at pamumuhay. Mga araw na ating nilaan. Ano nga ba ang meron sa kanila? Bakit mahalaga ang mga araw na itinalaga? Ano ang katangi-tangi sa 3 araw na napili? Walang dahilan dyan, kapatid. Basta ang alam lang namin ay ginawa niya ng Miyerkules, and from that time on, it caught up. Sa tingin lang namin ay by accident, or it is the hand of the Lord who really dictated that day. Maybe in America or elsewhere, Thursday is devoted to St. Jude. Pero no matter what, yun ang pinili nila for here. At yun na, sa simula't-simula pa, talagang dagsa ang mga tao dito kasi malapit nga sa mga eskwelahan. Naku, lalo na pagka panahon ng mga bar and board exams, ang dami nagsisimba. Biyernes ang nakasanayan ng mga tao na siguro dahil Miyerkules meron na, Huwebes meron namang St. Jude, Baklaran pag Miyerkules. So siguro sadyang yung Biyernes ay nakasanayan ng mga tao na magpunta ng Quiapo. Sa paglipas lang ng panahon, naging bahagi lang talaga ng buhay nila na pag Biyernes, kalakip na dyan ay pangalan ng Quiapo. Miyerkules, Huwebes at Biyernes, mga laang araw para sa panata. Panata na mas lalong nagpapatibay sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Panata na magbibigay lakas sa pananampalataya ng bawat isang naniniwala. Habang nabubuhay, habang may buhay, Hanggat magtanda ko na talaga. Lifetime. Kung pumapauwi man ako ni Lord, wala na. Pero lifetime talaga. Siya yung ating Panginoon na dapat nating sambahin, parangalan, pasalamatan. Lalo na sa mga panahon na kinakailangan natin siya sa mga panahon ng pagsubok. Andiyan ang Poong Nazareno para gumabay sa atin. Hindi oras, araw, linggo, buwan at taon ang sukatan sa pagiging isang mabuting tao. Bagkus sa pamamagitan ng tama at banal na pamumuhay. Ito dapat ang sumasalamin sa ating buong pagkatao.